mga kababayan. So ngayon, since hindi na nga maampat ito ni Vice President Sara Duterte, na-interview po siya patungkol dito at ito po yung sinabi niya, mga kababayan. Basahin po natin. Ayon po dito sa News 5, sabi daw po ni Representative Terry Redon, hindi nagsisinungaling ang mga dokumento. Hinamon ni Bicol Sara Representative Terry Redon si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang 6.7 billion transaction na dumaan sa bank accounts niya at ng kanyang asawang si Manasseh Carpio sa nakalipas na 20 taon. Buwelta ito ng kongresista matapos sabihin ni VP Sara na naglalagay umano ng pera ang mga magnanakaw sa mga maleta at hindi sa bangko. So ngayon, quote-in-quote, sabi daw po ni Sara Duterte, ang mga totoong magnanakaw hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Sagot naman po ni Congressman Terry Redon, quote-in-quote, ang mga magnanakaw nahuhuli rin sa dokumento, mga kababayan. Dahil nga, kung mapapansin po ninyo, saglit na sagutin ni Sara Duterte kung ano nga ba yung katotohanan dito po sa natuklasan ng AMLAC na mismong napatunayan din naman, mga kababayan, dahil po sa laki ng naging transaksyon nilang mag-asawa, yung paglabas at pagpasok ng pera na umabot ng 6.7 billion, mga kababayan, kung ano-ano na po mga pinagsasasabi ni Sara Duterte, naghahanap ng ibang taong masisisi. Di po ba? So ngayon, ito, panoorin natin itong nakita po nating balita, pero bago natin tanggalin muna natin to. Kasi isa lang pala yun nung yan. Yan. So ito, i-play po natin, mga kababayan. Ang tunay na magnanakaw, hindi raw sa bangko pinapasok ang pera kundi sa mga maleta. Yan ang patutsada ni VP Sara Duterte sa pagbulatlat ng Kamara sa kanyang bank records at SALN. Pero buwelta ng isang kongresista, nauhuli rin sa mga dokumento ang mga magnanakaw. Babalik si Tsaka minsan nga yung magnanakaw nahuhuli sa sarili mismong bibig. Di ba, sinabi mismo, umamin na si Sara Duterte noon pa man na marami daw talagang mga naglipana ng mga bank account na nakapangalan po sa kanya. Imposible naman na magkakaroon ng napakaraming bank account kung hindi mo alam yun. Bago ka mabigyan ng bank account, may mga requirement ka na kailangang i-provide na talagang ipapangalan sa'yo yung mga bank account na yon. Kaya nga nung una pa lang, mga kababayan, mismong si Sara Duterte na ang naglaglag sa kanyang sarili. Camille Samonte. Ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga press release. Ito ay nakasandal sa mga dokumento at sa mga salaysay na sinumpaan. Yan ang mariing panawagan ni House Justice Committee Chair sa pagsisimula ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pero wa-epek yan sa bise. Diba? Kasi mga kababayan, pag sanay ka na, talagang hindi ka na tinatabla ng hiya. Tandaan nyo po yan, pag sanay ka na, mga kababayan, sa mga isyong ganito na talagang nangulimbat ka ng pera tapos nahuli ka at baliwala na sa iyo yung mga kahihiyan, talagang ganito po, mga kababayan, ang nangyayari. Kasi sanay na po si Vice President Sara Duterte dyan. Diba? Magnanakaw ngayon, sa mga susunod, mga kababayan, dead man na lang. Araw, isang press release na naman ang tugon ni VP Sara sa mga pagdinig. Sabi ng bise, simple lang daw ang sagot niya sa mga paninira. Malinis daw umano ang kanyang service record. Hindi raw siya kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Diba kaya nga siya kinakasuhan sa ombudsman? Diba kinasuhan siya ni former Senator Trillanes sa ombudsman? Ibig sabihin, mga kababayan, may nakitang kahinahinala po sa kanya. Yung mga pangungulimbat niya sa pera ng kaban ng bayan, sa mga kababayan Pilipino po natin. Kaya nga siya sinampahan ng kaso sa ombudsman Diba? Kaya nga dalawa yung pagpipilian niya dito, mga kababayan, either ma-impeach siya or di kaya naman makulong siya sa huli. Kasi may kaso po na isinampa laban sa kanya si former Senator Antonio Trillanes. Idineklara rin daw niya sa kanyang SALN ang lahat ng kanyang mga ari-arian at pera.
Bawat sentimo legit daw ang source at may kaukulang dokumento. Ah. Hindi rin naiwasan ng bise na ibaling ang sisi sa Administrasyong Marcos. Diba? Giit niya, habang lalong lumalalim ang pang-aabuso ng administrasyon sa mga institusyon, mas nakahalata raw ang takot nila na managot. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganoon din daw katindi ang katahimikan ng administrasyon tungkol sa anyay bilyong-bilyong pisong ninakaw, inilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Banat pa niya, ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Sagot naman dyan ni Congressman Terry Ridon, nahuhuli rin sa mga dokumento ang mga magnanakaw. Hindi ko magsisinungaling yung mga dokumento. At yun ho yung kailangan niyang harapin sa ngayon. Tama. Sa araw na ito, wala po siyang paliwanag dyan po sa mga bagay na yan. So, wag po tayo maghanap ng sisi doon ho sa pagkakahuli, doon po sa AMLAC report kahapon. Tama. Pero ang huling tanong ng bise, nasaan daw ang malinaw na sagot sa flood control? Sa Maghintay ka lang, Vice President Sara Duterte. Baka nga magulat ka, kasama ka din dun eh. Di ba mga kababayan, alam nyo, eto yan eh. Kung mapapansin nyo, di ba yung driver ni Yusek Bernardo umami na may mga dinilibiran siya ng pera. At kasama po doon sina Senator Jenggoy Estrada. At yung iba pa, sina Manuel Bunoan. Kasama din mga kababayan. So wala pa tayo sa exciting part. Yung mga tao na gusto ninyong mapapanagot mga kababayan, mapapapanagot po yan. Diba, nagkataon lang talaga na si Sara Duterte ang unang nasampulan. Diba, gawa ng kanyang impeachment proceedings. Kasi kung titingnan po talaga natin mga kababayan, kahit naman may impeachment proceedings dyan, diretso pa rin naman po yung pagpapanagot ng ombudsman sa mga sangkot sa maanumalyang flood control. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kababayan idinadaan nila sa tamang proseso yung pag-iimbestiga dun po sa mga posibleng sangkot. Kaya nga hindi pinayagan lumabas ng bansa etong si former House Speaker Martin Romualdez at yung iba pa mga kababayan na sangkot sa maanumalyang flood control kasi nga idinadaan nila sa tamang proseso at iniimbestigahan nila yung mga taong posibleng na masangkot mga kababayan o may partisipasyon sa pangungulimbat ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. So parang ang nangyayari kasi dito, ang ginagamit ni Sara Duterte na panglinis ng kanyang pangalan ay yung issue ng maanumalyang flood control. Tandaan po natin mga kababayan, iba pong usapin yung kay Sara Duterte at iba pong usapin yung patungkol po sa maanumalyang flood control. Baka nga mamaya magulat tayo. Hindi lang pala yan yung issue ni Vice President Sara Duterte. At baka nga mamaya magulat tayo na kasali din pala sa mga kickbacks etong si Vice President. Di po ba? Kaya nga kung ako kay Sara, much better problemahin mo muna yung mga issue na kinakaharap mo. Lalo na yung impeachment proceedings na magiging dahilan para matanggal ka sa pwesto mo. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. taas presyo sa bilihin, sa independent foreign policy, yan daw ang dapat pagtuunan at hindi dapat magpalinlang sa ingay ng impeachment. Tunay daw na laban ay para sa kapakanan ng mga Pilipinong dumaranas ng matinding hamon araw-araw. Nanindigan naman ang defense team ng bise na sasagutin lamang ni VP Sara ang lahat ng aligasyon sa tamang forum. At yun ay ang Senado na posibleng maging impeachment. So ibig sabihin mga kababayan, mai-impeach po talaga ito sa pangalawang pagkakataon dahil wala nang pumbalak o wala nang plano si Sara Duterte na umattend mga kababayan o sumipot sa pagdinig po ng Kamara patungkol po sa kanyang impeachment. Court. Matagal na raw nila itong pinaghahandaan at dito raw nila ipapaliwanag at idedetalye ang kanilang depensa. Again, her attendance or should I say non-attendance is based on the position of the defense, no, regarding the jurisdiction or the lack thereof. Pero hindi ibig sabihin nito na ayaw rumisponde o sumagot ng ating Vice Presidente sa paratang. We do not want everything to be like a trial by publicity. Hindi naman kami yung tipo ng mga abogado na gusto nakikipagdebate sa media. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tsaka mga kababayan, biruin nyo, daming abogado ni Vice President Sara Duterte pero takot makipagdebate sa media. Diba? Wala ba silang isang abogado man lang na representative para magpaliwanag ng sagot ni Sara Duterte
sa mga kababayang Pilipino po natin patungkol sa isyong kanyang kinakaharap? O ano man lang, balita man lang? Di po ba update man lang sa posibleng sagot niya patungkol po sa mga isyong kinakaharap niya? Kasi hindi po biro mga kababayan yung nasaksihan natin kahapon habang ginagawa yung pagdinig ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Napakabigat nun mga kababayan, lalo na yung issue ng pagtanggap ng pera galing po sa sindikato. Diba? Galing po kay Sami Uy. Kaya nga kung ako dito kay Vice President Sara Duterte, ang dami mo namang abogado. Bakit hindi ka maglagay ng isa na sasagot ng mga tanong ng media para kahit papaano yung mga didisit hindi naman magmukhang tanga? Di po ba? Anyway, mga kababayan, kung titingnan nyo, yan po yung sinasabi dito ni Vice President Sara Duterte na ang tunay daw pong magnanakaw sa maleta daw po inilalagay yung pera. Pero hindi ba mga kababayan, kung titingnan nyo, parang ayaw ata ni Vice President Sara Duterte ilagay sa maleta yung pera, kaya ang ginawa niya, ibinangko niya. Pero ang tanong dito mga kababayan, yun bang nakita ng AMLAC, yun lang ba ang pera ni Vice President Sara Duterte? Paano yung mga posibleng dami account pa? Yung mga taong binayaran para mag-alaga ng pera ni Sara Duterte. Di po ba may mga ganun pa mga kababayan? Dahil nga, kung makikita ninyo, kung nagawa ni Duterte kay Madriaga yan, ibig sabihin kayang gawin niya ni Sara Duterte doon sa mga taong pinagkakatiwalaan po niya. At alam kong may idea kayo kung sino yon. Ano po mga kababayan? Anyway, kayo po, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan mga kababayan sa usapin po na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa issue po na yan mga kababayan.